Noong kalagitnaan ng taong 2015, isang simpleng video ang nagbigay ng kakaibang kasikatan sa dalawang batang babae sa Pilipinas. Ang video ay nagpapakita ng dalawang magkaibang kabataan na may kakaibang estilo ng pagpapahayag, kasama ang iconic na linya na agad naging viral. Hi, kami ang Pa-Baby Girl at wala kayong pake kung pa-baby kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Tama. Kaya huwag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Ang linyang ito na puno ng kumpiyansa at kaunting pag-aarte ay nagbigay daan upang maging viral phenomenon ang dalawang batang babae sa social media. Ang konsepto ng pabebe na tumutukoy sa pagiging cute at minsan ay nagpapakyut lamang ay naging simbolo ng pop culture sa Pilipinas at ang dalawang batang babae ay naging sentro ng pansin sa maraming bahagi ng bansa. Hindi lamang ito basta-basta viral video, ito ay naging representasyon ng kabataan, ng social media culture at ng mabilis na pag-usbong ng mga trend sa digital na panahon. Ang kanilang kwento ay nag-iiwan ng tanong sa lipunan tungkol sa kung paano maaaring sumikat ang ordinaryong tao sa internet at kung paano nagiging bahagi ng kolektibong alaala ng bansa ang isang simpleng viral clip. Hi, kami ang Pa-Baby Girl at wala kayong pake kung pa-baby kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Tama. Kaya huwag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Ang orihinal na Pa-Baby Girls ay sina Janet Ricabo at Michelle Alfonso, dalawang magkaibigang babae na kumuha ng video kung saan nagpapakita sila ng kakaibang personalidad na puno ng kumpiyansa at dramatikong kilos. Sa kanilang viral video, ipinakita nila ang kanilang sariling estilo ng pabebe sa pamamagitan ng mga ekspresyon, galaw at tinig na kaakibat ang linyang nagpasikat sa kanila sa social media. Ang video ay unang in-upload noong Hunyo 2015 at agad na kumalat sa Facebook at YouTube na nagresulta sa milyong-milyong views sa loob lamang ng ilang linggo. Dahil sa kasikatan ng kanilang video, maraming netizens ang gumawa ng parodies at remixes, kasamang ilang kilalang artista sa Pilipinas na gumawa ng kanilang sariling versyon ng Pa-Baby Girls ay sina Kim Chiu at Alex Gonzaga. Hi, kami ang Pa-Baby Girls. At wala kayong pakialam kung mahilig kami manood ng ASAP. Tama. At kung gusto nyo, manood din kayo, no? Hoy, tama na yan! Ang viral na popularidad nito ay nagdala sa dalawang bata sa mainstream media na nagbigay sa kanila ng pansamantalang spotlight sa telebisyon at social media. Kasama rin sa video ang mas matandang figure na si Velpo Garvez, isang transgender na nagdagdag sa karagdagang dimensyon sa viral clip at nagpakilala ng representasyon ng LGBTQ+ sa viral culture. Sinasabi na masasakit na salita kasi kung wala naman pong basher na hindi rin po kami sisikat. Wala rin pong pabebe na Noong panahon ng kanilang kasikatan, si Michelle Alfonso ay 11 taong gulang, samantalang si Janet Ricabo ay 12 taong gulang. Ang kanilang murang edad ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong naging usap-usapan ng viral video. Nakita ng publiko na kahit mga kabataan ay maaaring sumikat sa social media sa pamamagitan ng simpleng pagpapakita ng personalidad at pagiging natural sa kamera. Hindi lamang ito nakapagbigay ng aliw sa mga manonood, kundi nagdulot din ng diskusyon tungkol sa kabataan, internet fame at kung paano maaaring maapektuhan ng viral culture ang murang edad. Ang kasikatan ng Pa-Baby Girls ay hindi lamang bunga ng kanilang estilo at personalidad, kundi dahil na din sa social media network effect. Ang kanilang video ay mabilis na kumalat sa Facebook at YouTube, at ang iba't ibang netizens ay gumawa ng kanilang sariling parody at remixes na lalong nagpalawak ng kanilang exposure. Ang viral video ay tinanggap din ng mainstream media. Maraming celebrities ang gumawa ng sariling bersyon ng viral clip at nagbahagi ng kanilang reaksyon. Sa ganitong paraan, naging halimbawa ang Pa-Baby Girls kung paano maaaring maging viral phenomenon ang isang simpleng video at kung paano ito maaaring magbukas na oportunidad para sa kabataan sa showbiz at media. Paglipas ng ilang taon mula nang maging viral ang kanilang video, nagkaroon ng iba't ibang landas sa mga Pa-Baby Girls. Si Michelle Alfonso ay nanatiling mas visible sa media kumpara kay Janet Ricabo. Noong 2020, lumabas si Michelle sa telebisyon sa segment na Bawal Judgmental ng Eat Bulaga kung saan pinag-usapan muli ang kanyang viral post. Sa panahong iyon, siya ay nasa grade 9 at 16 na taong gulang na. Ipinahayag niya ang kanyang pangarap na pasukin ang showbiz at maging artista. At plano rin niyang magkaroon ng sariling YouTube channel upang ibahagi ang kanyang buhay at interes.
Sa mga panayam, sinabi ni Michelle na patuloy siyang nagsusumikap upang makamit ang kanyang mga pangarap at hindi pinababayaan ang mga oportunidad na dumarating sa kanya. Bawal dyan yung mental. Kanina po kinakabahan po ako kasi lamig din eh. Tapos natatawa rin po ako kanina kasi kaya na lang yung mga lumabas sa TV. Sa kabilang banda, si Janet Ricabo ay tila mas pribado ang buhay at hindi gaanong lumalabas sa media. May mga ulat na siya ay nakafocus sa pamilya at personal na buhay, ngunit wala nang gaanong detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang aktibidad. Si Velpo Garvez naman ay nanatiling isang iconic sa bahagi ng viral clip at ang kanyang pagkilala bilang transgender ay nagbigay ng representasyon sa LGBTQ+ community sa viral narrative. Ang Pa-Baby Girls ay naging bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa social media fame at kabataan. Ang kanilang viral video ay nagbigay daan sa mga pag-uusap tungkol sa epekto ng internet fame sa mga kabataan, kung paano ito nakakaapekto sa kanilang identity at kung paano ang lipunan ay tumutugon sa hindi pangkaraniwang pag-uugali. May mga tao na natuwa at nakisaya sa viral phenomenon, ngunit mayroon ding mga nagbigay ng negatibong komento at kritisismo, lalo na tungkol sa itsura at estilo ng mga batang babae. Ang mga parodies ay naging bahagi ng remix culture na nagpapakita kung paano nagiging bahagi ng collective consciousness ng lipunan ng simpleng viral content. Ang viral na phenomenon ng Pa-Baby Girls ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng digital literacy. Sa mabilis na pagkalat ng content sa social media, mahalaga para sa kabataan at magulang na maunawaan ang implikasyon ng pagiging viral. Ang kwento ng Pa-Baby Girls ay isang paalala na ang kasikatan ay may kasamang responsibilidad at ang bawat aksyon sa internet ay maaaring magdala ng positibo o negatibong epekto sa buhay ng isang tao. Sa huli, ang kanilang viral clip ay hindi lamang naging aliw kundi nagbigay rin ng oportunidad para sa lipunan na pag-usapan ang epekto ng social media at kabataan sa modernong kultura. Ang Pa-Baby Girls ay nananatiling iconic sa kasaysayan ng internet sa Pilipinas. Kahit lumipas pa ang maraming taon, ang kanilang pangalan at linyang Wala Kayong Paki ay patuloy na naaalala ng maraming tao. Ang viral clip na kanilang ginawa ay isang halimbawa ng simpleng ideya na naging makapangyarihan sa digital age. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa mga kabataan na maging malikhain at ipakita ang kanilang personalidad. Ngunit nagsilbi rin bilang paalala na ang viral fame ay may kasamang epekto at responsibilidad. Sa ganitong paraan, ang Pa-Baby Girls ay hindi lamang isang internet sensation, kundi isang simbolo ng panahon, ng kultura at ng kapangyarihan ng social media sa paghubog ng pop culture sa Pilipinas. Hi, kami ang Pa-Baby Girl at wala kayong pake kung pa-baby kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Tama. Kaya huwag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Tama na yan. Walang pwedeng makakapigil sa amin. Tama na Manahimik ka. yan. Hi! Kami ang Pa-Baby Girls. Naku, yan ang OG. Kilala ko yan! Wala po talaga kami balak gawin yung video. Parang for fun lang po kasi yung time na po nun parang gusto lang namin ng katuwaan kasi ang boring, nakatambay lang po kami. Wala po kami magawa eh. Yun, napagtripan namin. Napagtripan lang namin gumawa ng video tapos hindi po namin in-expect nung pinost po siya sa Facebook Na na magbabiral. sisikat po na magte-trend na marami pong mag-invite sa amin for guesting. Tapos hanggang sa marami pong nainis, nagalit, pero may mga ibang natuwa naman po naintindihan na po. Sa ngayon po may sarili-sarili na po kaming account. Busy na po kami parehas. Tsaka hindi na po ganun kalapit yung bahay namin katulad dati. Parehas na rin po kasi kaming working po. Ako po barista po sa I Love Milk Tea San Mateo Rizal. Ikaw? Cashier po sa SM San Mateo. Meron po yung mga friends po namin. Yung iba naman po kahit hindi po namin friends, parang natatandaan lang po kami sa mukha. Uy, ikaw yung Pa-Baby Girl na walang kilay. Ang laki mo na. Hanggang ngayon wala ka pa rin kilay. Hi! Kami ang Pa-Baby Girl. At wala kayong pake kung pa-bebe kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Tama. Kaya huwag kayong mangingialam kasi kahit sino man sa inyo, walang makakapigil sa amin. Ay.